Nako, mga kapatid, ito pa. Ito yung topic na rin natin kanina na yung mga minana natin sa ating mga ninuno, mga kapatid. Pinag-utos ng ating ama na huwag nating tutuladin sila. Diba? Yun yung topic natin kanina. At yun ay hindi lang topic na inasimbol lang, kundi talagang utos sa atin ng ama, mga kapatid. Ito yung masakit na nangyayari sa atin dahil ito yung nakasulat, mga kapatid. Kaya pala ganito yung katayuan natin, mga kapatid. Tayo pala ay mga isinumpa. Ang sabi nila, nung pinatay ng ating Panginoon, na si Isa ang tawag namin sa kanya, at umagos yung kanyang dugo sa lupa, ang sabi nila, yun yung pagkaalam na yan yung kasi mga turo ng ating mga magulang, ng ating mga ninuno Ang pagkaalam nila nung umagos na yung dugo ng ating Panginoon sa lupa ay natubos na ang ating mga kasalanan. Yun ang pagkaalam nila, di ba? Pero hindi totoo yun, mga kapatid. Nasa sumpa pa rin tayo hanggat hindi natin sinusunod ang lahat ng kanyang mga utos na nakasulat sa aklat na ito, mga kapatid. Tuturo ko sa inyo kung saan nakasulat na tayo, ito ang patunay na tayo ay nasa ilalim pa ng sumpa. Kaya patuloy yung kahirapan, walang dumarating na kapayapaan sa ating buhay, mga kapatid. Tuloy ang kaguluhan dahil may sumpa, mga kapatid. Bakit may sumpa? Iyon yung tanong. Ganito yun, mga kapatid. Basahin natin dito sa Jeremias 11, 3 hanggang 4. Tingnan nyo. Gusto nyo, buklatin ko uli para patunay na Biblia nga itong binabasa natin. Ayan, Ayan, Kita nyo. Walang edit-edit dito. Sinasabi ko sa inyo, bawal dito ang kasinungalingan. Katotohanan ang kailangan dahil yan ang papalaya sa mga sumpa na ibinigay sa atin. Kita nyo, ito ang dahilan. Ayan. Tingnan nyo, basahin natin yung buti. Makinig kayo, mga kapatid. Jeremias 10, 11, 3 hanggang 4. At inyong sabihin sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sumpain ang taong hindi nakikinig ng mga salita ng tipang ito. Kayo, mga kapatid, anong palagay nyo? At ano sa pakiramdam nyo? Habang mga salita ito narinig na lumabibig, kapatid. Okay, napakabuti pala ang dating nito sa atin. Kung tayo ay makikinig, tayo hindi sumpa, mga kapatid. Dahil ang sinusumpa lang malinaw na nabasa ay nakikinig, mga kapatid. Ayan, ulitin natin. Ito yung napapanahon, mga kapatid, na turo sa kasalukuyang sitwasyon ng ating pamumuhay. Ayan. Diba? Kailangan ulitin natin. Jeremias 11:3 hanggang 4. At inyong sabihin sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, sumpa ang taong hindi nakikinig ng salita ng ito. Binabanggit na ang may pakinig na dapat ipangdinig ay pakinig mo, kapatid. Dahil sumpain talaga yung hindi makikinig. At may sumpa ang karamihan dahil ito marami nang bumasa nito kagaya ng ating mga ninuno, ating mga magulang, naalala nila ito at hindi nila ito tinupad, hindi nila tinupay. Dahil
Kailangan talagang gawin natin ito dahil ito ang buong kulan na mga kapatid. Yung 4. Basahin natin yung 4. Ayan na. Oops. Na aking iniutos sa inyong mga magulang. Kita nyo mga kapatid. Nang araw na aking inilabas sila mula sa lupain ng Ehipto. Yes, talagang kanunuan pa natin. Na nagsasabi inyong talinahin ang aking tinig at inyong isagawa ayon sa lahat na iniutos ko sa inyo. Sa gayoy magigayan ko kayo at ako'y magiging inyong Diyos. Doon pa lang natin mapapatunayan na siya ay ating Diyos at tayo ay kanyang bayan kung tinutupad natin ang kanyang mga utos, mga kapatid. At yung wala pag tinupad yung kanyang utos. Mga kapatid. Mag-isip ka na. Pag ka ba sa utos, makikinig muna, no? Bago tutupad. Yun ang dapat gawin. Para yung sumpa wala. Ito natin. Dahil ang pagpapalaya, ang paraan ng paglaya natin dito sa sumpang ito, nakasulat sa Juan 8:31, mga kapatid. Juan 8:31 hanggang 32. Ayan o, yung Juan, mga kapatid. Nanginginig yung ating kamay. Ayan. O, Juan 8:31 hanggang 32. Ayan mga kapatid. Basahin naman natin ito. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsipanatili sa aking salita, kung magkagayoy tunay nga kayong mga alagad ko, at inyong makilala ang katotohanan, ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Pag ikaw ay sinumpa, kailangan mapalaya sa sumpa at katotohanan na tayo ay manatili sa kanyang salita na ang kanyang totoo, mga kapatid, kasinungalingan sa kanya. Doon tayo manatili at magpapalaya sa sumpa. At ito pa, yung bahay na patunay na papalaya sa ating sumpa ay yung pagbasa natin ng mga nasa Biblia at sa Apocalypse, yung magiging kaparan natin, kapatid. Apocalypse 1:3. Ayan. Ayan na naman. Ito yung mga paraan para mapalaya tayo. Yung sarili, kaya nating palayain sa sumpa na bumabalot sa ating pagkatao, mga kapatid. Sa pamamagitan nito, ito. Apokalipsis 1:3. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na susulat doon sapagkat ang panahon malapit na. Ayan na. Alam niyo yung panahon na sabing malapit, mga kapatid, ng paghukom na mayari. Ayan. Ngayon, kung ikaw ay nakalaya na ay ka na paghukom, mga kapatid, nakalabas ka na, dahil ang huhukuman lang, mga kapatid, ay yung mga sinumpa, mga kapatid. Ito na. Apocalypse 3 hanggang 7. Dahil nandito sa sa aklat na Apokalipsis na tayo, wala na huling aklat na ito. Kaya yung ikalawang bugso ng pagtuturo na binigay sa atin ng ating, ewan ko kung aabot, makarating pa tayo ng bugso ng pagtuturo. Sa 2, 3 pagtibayin ang ibig sabihin, doon sa ikalawa pa lang ay matibay na.
Baka hindi na tayo parating sa ikatlong bugso ng pagtuturo, mga kapatid. Ito yung kabuuan, mga kapatid, ng mga nakalaya sa sumpa. Ayan, Apokalipsis 22:3 hanggang 7. Yung walang pan eh. Wala tayong assistant dito maghahawak. Hangin, tinutulungan tayo ng hangin para huwag nating mabanggit. Tinutulungan tayo itong hangin. Ito na. Apokalipsis yan, mga kapatid. Ayan, Apokalipsis 22:3. Ito hanggang 7, mga kapatid. Ayan, basahin natin. At hindi na magkakaroon pa ng sumpa. Kita nyo. At ang luklukan ng Diyos at ng kordero ay naroroon at siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin. At makikita nila ang kanyang mukha at ang kanyang pangalan ay sa kanilang mga noo. Ayun, yung palang mawawalan ng sumpa ay yung may mga pangalan ng Panginoon na nasa kanilang mga noo. Sila ang hindi nasakop ng sumpa, mga kapatid. At hindi na magkakaroon pa ng gabi. At sila'y hindi mangangailangan ng liwanag, ng ilawan, ni ang liwanag man ng araw, sapagkat liliwanagan sila ng Panginoon Diyos, ang ating Panginoong si Isaw Ama. At sila'y maghahari kailanman. At sinabi niya sa akin, ang mga salitang ito'y tapat at tunay. At ang Panginoon, ang Diyos ng mga espiritu ng mga propeta, ay nagsugo ng kanyang anghel upang ipakita sa kanyang mga alipin ang mga bagay na kinakailangang mangyari madali. At narito, ako'y madaling pumaparito. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Kita nyo, mga kapatid, ng pakinaw. Kayo na lang ang anong tawag doon? Ulit-ulitin nyo na lang. Review nyo na lang, mga kapatid. Paano na mabuti. Ito na naka-ready. Pwede itong i-upload para pagbulayan. Pagbubulayan nyo. Para sinasabi ko sa inyo, bawal ang kasinungalingan dito. Lahat ito ay totoo. Kagaya nung binasa natin dito sa 6. Yung 6. Ulitin natin yung 6. Para sa ikalilinaw ng lahat. At sinabi niya sa akin, ang mga salitang ito'y tapat at tunay. At ang Panginoon, ang Diyos ng mga espiritu ng mga propeta, ay nagsugo ng kanyang anghel upang ipakita sa kanyang mga alipin ang mga bagay na kinakailangang mga diba? Isa para ay siya mo dahil na dalawang yung 1,000 kapatid. Yan lang muna. Mamaya uli.